Magandang araw mga bata. Kumusta ang lahat? Mabuti. Kakaroon muna tayo ng balik-aral. Ano ang ating huling itinalakay? Okay, very good. Ang huling itinalakay natin ay ang gamit ng kuryente. Okay, bigyan niyo na ako ng halimbawa ng kinagamitan ng kuryente. Okay, very good. Tulad na lamang ng television, electric fan, refrigerator, at marami pang iba. Okay, magbigay naman ng halimbawa na ginagamitan ng baterya. Okay, very good. Tulad na lamang ng cellphone at laptop. Okay, ngayon naman, maipapakita ako sa inyo ng isang larawan at tignan ng mabuti. Okay, batay sa inyong naobserbahan sa isang larawan, ano-ano ang inyong mga nakikita dito? Okay, very good. May mga bundok, may mga lupa, may mga dagat, may mga hayop, may mga puno, at may mga halaman. Ang ating layunin ngayong araw ay natutukoy ang mga iba't ibang anyong lupa. Unang-una, ano nga ba ang ibig sabihin ng anyong lupa? Ang anyong lupa ay tumutukoy sa mga natural na bahagi ng kalupaan na matatagpuan sa ating paligid. Ang ibig sabihin, lahat ng mga nakikita natin na kalupaan na matatagpuan sa ating paligid, yan ay bahagi ng anyong lupa. Ano-ano nga ba ang mga iba't ibang uri ng anyong lupa ang ating makikita sa paligid? Una ay ang bundok. Ano nga ba ang bundok? Ang bundok ay ang pinakamataas na anyong lupa. Dito mapagkukunan ng iba't ibang pagkain, tirahan ng mga iba't ibang uri ng hayop at halaman. Pangalawa ay ang kapatagan. Ang kapatagan ay isang malawak na anyong lupa. Isang patag na lupain na mahalaga sa mga tao kung kaya't pwede silang magtanim ng mga gulay, mais, palay at marami pang iba. Pangatlo ay ang bulkan. Ang bulkan ay isang uri ng bundok na may butas o crater sa ibabaw o sa tuktok kung saan lumalabas ang magma, abo at gas mula sa ilalim ng lupa. Bagamat may panganib itong dala kung ito ay aktibo. Pang-apat ay ang burol. Ang burol ay mataas na anyong lupa ngunit mas mababa kaysa sa bundok. Nagbibigay kagandahan ito sa kapaligiran at nagsisilbing tagahigop ng tubig kapag umuulan. Isang halimbawa nito ay ang very good, ay ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Bohol. Panglima naman ay ang lambak. Ano nga ba ang ibig sabihin ng lambak? Ang lambak ay patag na lupa sa pagitan ng dalawang bundok. Mainam sa sakahan dahil sa sadyang matatabang lupa. Maraming klase ng gulay at prutas ang makikita dito. At ang panghuli ay ang talampas. Ang talampas ay isang anyong lupa na mataas, ngunit ang patag ang nasa ibabaw nito. Pinagkukunan ng pananim na nagbibigay pagkain sa mga tao. Dahil sa matabang lupa, mas maraming pananim ang tumutubo dito. Iintindihan na ba ang mga iba't ibang uri ng anyong lupa? Okay, very good. Meron tayong 6 na anyong lupa. Una ay ang bundok, pangalawa ay ang kapatagan, pangatlo bulkan, pang-apat burol, panglima talampas, at ang panghuli o ang pang-anim ay ang talampas. Ngayon, may gagawin tayong aktibidad. Ang gagawin nyo lang ay tukuyin at piliin ang tamang sagot. Isang anyong lupa na mataas, ngunit ang patag ang nasa ibaba. A. Talampas, B. Burol, and C. Lambak. Ano ang tamang sagot? Okay, very good. Ang tamang sagot ay letter
A. Talampas. Ito ay patag na lupa sa pagitan ng dalawang bundok. A. Talampas, B. Lambak, and C. Kapatagan. Okay, ang tamang sagot ay letter B. Lambak. Ito ay ang pinakamataas na anyong lupa. A. Burol, B. Bulkan, and C. Bundok. Okay, very good. Ang tamang sagot ay letter C. Bundok. Ito ay isang patag at malawak na anyong lupa. A. Kapatagan, B. Talampas, or C. Lambak. Okay, very good. Ang tamang sagot ay letter A. Kapatagan. Ito ay isang uri ng bundok na may butas o crater sa tuktok kung saan lumalabas ang magma, abo at gas mula sa ilalim ng lupa. A. Bundok, B. Bulkan, or C. Lambak. Okay, very good. Ang tamang sagot ay letter B. Okay, for activity 2, hahatiin sa dalawang grupo ang klase. Bibigyan ng tig-isang Manila paper ang bawat grupo. Bibigyan ng mga larawan at kung ano ang ibig sabihin ng iba't ibang anyong lupa. Idikit sa isang Manila paper ang mga larawan at kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa. Bibigyan lamang ng 10 minuto para tapusin. Ang bawat grupo ay may representative para iulat ang gawain. Idikit sa blackboard ang nagawa at Okay, for our criteria, first is correctness. Makakakuha ang bawat grupo ng 5 points kung ang lahat ng sagot ay tama. 3 points naman kapag dalawang sagot ay hindi tama at 2 points tatlo o higit pang mga sagot ay hindi tama. Sa cooperation naman, makakuha ang bawat grupo ng 5 points kung ang lahat ng miyembro ay nagtulungan sa gawain at 3 points naman kung isa o dalawang miyembro ay hindi tumulong sa gawain at 2 points naman kung tatlo o higit pang miyembro ay hindi tumulong sa gawain. In time frame, makakuha ang bawat grupo ng 5 points kung naipasa ang gawain sa tamang oras at 3 points naman kung naipasa ang gawain pagkatapos ng 2 to 3 minutes sa inilaang oras at 2 points naman kung naipasa ang gawain pagkatapos ng 5 minuto sa inilaan na oras. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, pwede na kayong mag-say mga bata tungkol saan nga ba ang ating tinalakay ngayon. Okay, very good. Tungkol sa iba't ibang uri ng anyong lupa. Ano nga ba ang iba't ibang uri ng anyong lupa na mayroon tayo? Okay, very good. Una ay ang bundok, kapatagan, burol, bulkan, lambak, at talampas. Okay, very good. Ako. Kayo bilang mag-aaral, paano ba natin mapapangalagaan o mapapahalagahan ang mga iba't ibang uri ng anyong lupa na mayroon tayo? Okay, tulad na lamang ni teacher na napapangalagaan niya at napapahalagahan niya ang mga likas na yaman, tulad na lamang ng mga iba't ibang uri ng anyong lupa sa pamamagitan ng pag-segregate ng mga basura, hindi pag-iiwan ng mga basura sa paligid, at pagtapon ng mga basura sa tamang lalagyan. For our last activity, ang gagawin nyo lang ay tukuyin ang mga larawan at isulat kung anong mga anyong lupa ito at hanapin sa kahon ang tamang sagot at isulat sa patlang. For your assignment, pumili ng isang anyong lupa na gusto nyo at iguhit sa isang malinis na short bond paper at kulayan ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, very good.